Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Dindo. Basahin na natin ang liham ni Dindo. Dear Kuya Peles, isa lamang po ako sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon, Kuya, lagi po akong nakaabang sa inyo. Dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay sa mga isinasadula ninyo. Kuya, itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Dindo, 30 taong gulang. At may asawa na po ako. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. May lambat na naman sa bahay natin kagabi. Ano ba ito? Lumipat na nga tayo ng tirahan? Natatakot na ako dito. Hindi natin basta-basta maiiwan ang bahay natin. At isa pa, saan naman tayo lilipat? Kesa naman ganito. Halos gabi-gabi, may nambabato. Wala naman akong alam na kasalanan sa kanila. Bakit ganitong ginagawa nila sa atin? Hindi kaya may naiinggit sa atin? Bakit naman sila maiinggit sa atin? Hindi naman tayo mayaman. Malay mo, ang daming inggitera ngayon, kahit hindi ka mayaman. Ang mga tao nga naman, walang magawa sa buhay. Ano kaya? Kung isumbong na natin sa barangay? Parehas din yun. Halos walang magpapatrolya. Sayang lang ang honorarium ng mga yan. Dapat may nagbabantay kahit sa gabi. Siguro, yung mga lasinggo ang mga nambabato Hindi lang natin alam. Pero dapat may mga tanod na nagpapatrolya para magbantay sa gabi. At isa pa, walang curfew dito sa atin. Di ba? Sa ibang mga barangay ay may pinapatupad na curfew? Meron. Pero dito lang yata sa atin ang walang curfew. Lumipat na tayo ng tirahan, Dindo. Dito kasi, parang squatters area na to Mahirap maghanap ng malilipatan ngayon. Sarili natin itong bahay at lupa Kesa naman, mapiperwisyo tayo halos gabi-gabi. Pati mga bata, natatakot na rin. Hayaan mo, at magpapablatter ako sa barangay. Sige Dindo. Baka sakaling tigilan na tayong batuhin gabi-gabi. Anong sabi mo, anak? Binato na naman kagabi ang bahay ninyo? Opo, inay. Wala namang kaming alam na inaagrabyadong tao. Siguro, mga lasing lang yun. Mga nambato na yan. Kahit na po, inay. Kasagsagan ng tulog mo bigla ka na lamang magigising dahil sa mga nambabato. Ay, nako. Problema nga yan. Dapat mahuli na ang mga yan para hindi na sila pamarisan pa. Kaya nga po, inay sana nga po. Anong sabi ng asawa mo? Sabi ko nga, magpa-blatter sa barangay. Dapat lang. Para tingnan nila sa gabi at mahuli. Kung sino man ang nambabato na yan. Kailan pa ito nangyari dito? Matagal na po, Kap.
Halos gabi-gabi ang pambabato sa bahay namin eh. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Matagal na pala yan na nangyayari. Kala ko kasi, Kap, may mga tanod kayong nagroronda sa gabi. Kasi kung meron sana, baka walang maglakas loob na mambato ng mga bahay. Meron naman tayong mga tanod na nagroronda, kaya lang sa harap lang yata. Hindi na pumapasok dyan sa looban. Sa looban kami kasi, Kap eh. Kaya pala. Hayaan mo, Dindot, sasabihin ko sa mga tanod ko na pasukin ang lugar ninyo sa looban. Sige po, Kap. Maraming salamat po. Wala nga naman, Dindot. Ano yun? Ayan na naman, Dindo. May nabato na naman. Teka. Sisilipin ko. Sige. Wala naman akong makita. Ha? Pinaglalaruan yata tayo ng mga taga rito, ha? Teka nga, sisilipin ko. Sisilipin ko sa bintana. Wala naman akong makita. Wala naman. Ano ba sabi ni Kapitan nang nagpa-blatter ka? Doon lang daw nagroronda ang mga tanod sa may harapan. Hindi na sila pumapasok dito sa may looban. Kaya naman pala Bakit ngayon? Meron pa rin ng bato. Kung hanggang dito sa looban ay nagroronda na sila. Siguro, hindi sila takot, kaya hindi sila tumitigil. Ayan na naman, Tindo. Natatakot na ako. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Anong gagawin natin, Dindo? Ano? Makoy, napasyal ka. May kailangan ka ba? Wala naman ako, Kap eh. Napasyal lang. Akala ko may kailangan ka eh. Wala naman po. Kap, nahuli na ba yung nambabato ng bahay nila, Anita? Hindi pa. Bakit mo naman na itanong, Makoy? Wala naman po. Tinatanong ko lang, Kap. Bakit? May kilala ka bang kahinala ang kilos na taga rito sa ating lugar? Wala po, Kap. Sige, Kap. Aalis na ho ako. Salamat po. Dito sa aming lugar, kuya, ay tahimik naman kahit walang curfew. Kaya lang, kuya, bakit parang kami lang ang pinag-iinitan? Dahil sa tuwing kasagsagan ng hating gabi, ay binabato ang aming bahay. Kami lang naman, kuya, ang iniistorbo. At yung mga nagpapatrolyo, kuya, na barangay tanod, ay hindi nila alam. Kaya nga ako nagpa-blatter sa barangay para malaman nila at marundahan lang ang aming bahay. Isang araw, kuya, ay alam mo, Dindo, parang malapit na nating malutas ang problema mo. Bakit ho, Kap? May suspect na ba kayo? Meron na. Sino po, Kap? Sa ngayon ay hindi ko pa rin pwedeng sabihin sa iyo. Baka nagkakamali lang ako. Hayaan mo at sasabihin ko rin sa iyo kung mapatunayan namin talaga na siya nga yung hinala namin. Sana, Kap, malaman na ninyo kung sino siya. Huwag kang mag-alala, Dindo. Dahil may lino tayo dyan.
Ano kaya ang motibo nila at bakit nila kami ginaganito? Yan. Yan ang hindi natin alam, Dindo. Maalaman ko lang kung sino siya. Malilintikan siya sa akin. Dindo, ipaubaya mo na lang sa aming mga barangay officials yan. At sinisiguro ko sa iyo may kalalagyan din siya. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa inyo, Kapitan. Sana'y mahuli na siya. Gagawin namin ang amot ng aming makakaya, Dindo, para mahuli na namin ang suspect na nagbabato sa bahay nila. Kapitan, may gusto sana akong ipagtapat sa inyo eh. Teka, hindi ba't ikaw yung asawa ni Makoy? Ako nga po, Kapitan. Bakit ka nagpunta rito? May problema ba? Kapitan, may kailangan kayong malaman. Tungkol doon sa nambabato sa bahay nila, Anita. Oh, bakit? May alam ka ba kung sino ang nambabato sa bahay nila? Opo, Kap. Sino? Sino ang nambabato sa bahay nila tuwing gabi? Ang asawa ko po, si Makoy. Ano? At bakit daw niya ginagawa ito? May alam ka bang dahilan? Dati silang magkasintahan ng asawa ko, Kap. Masakit lang ang loob niya na hindi silang nagkatuluyan ni Anita. Ganun ba? Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Salamat sa iyo, Marla, at nakipagtulungan ka sa amin. Salamat. Tatabarin niyo ako, Kap, sa mga nagawa ko. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, kundi si Anita at si Dindo na asawa niya. Bakit mo nga ba ginagawa ito sa kanila? Ha? Makoy. Kasi, Kap, dati kami magkasintahan noon ni Anita eh. Hindi lang kami nagkatuluyan. Kasi nakulong ho ako sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Napagbintangan lamang po ko, Kap. Pero nakalaya ako dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayop ka. Ikaw pa lang nanggugulo sa amin. Hanggang ngayon pa ba, hindi mo pa din matanggap na kami na ang nagkatuluyan ni Anita? Ha? Pagbiya ka. Tama na dito, tama na. Total, inamin naman niya ang kanyang ginagawang kasalanan. Bahala na kayong dalawa na mag-usap kung magdedemonda ka o patatawalin mo na siya sa kanyang mga ginagawa. Dindo, parang awa mo na. May mga anak ako na sinusustentuhan. Kawawa sila kapag makukulong ako ulit. Patawarin mo na ako, Dindo. Kung patatawarin kita ngayon, baka ulitin mo na naman. Pangako, Dindo. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. May mga anak ko kasing umaasa sa akin eh. Kawawa naman ang mga anak ko. Patawarin mo na ako. Sana naisip mo man lang ang mga anak mo bago mo gawin ang isang bagay. Ang tagal mo kaming pinerwisyo. Pati asawa at anak ko, may pobya na sa ginagawa mo. Inaamin ko, Dindo. Hindi ko na kayo gagambalain pa kahit kailan. Pangako ko. Nadala lang ako kasi sa bukso ng damdamin ko eh. Kaya parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako, Lindo. Patawad.
Sa pagkakataon na yung kuya, ay naawa din ako kay Makoy na siya palang punot dulo ng mga pambabato sa amin. Masakit sa loob niya, kuya, na hindi sila nagkatuluyan ng aking asawa. Dati sila, kuya, na magkasintahan noon at dahil may mga ginagawa si Dindo na napasama sa kanya mga barkada, ay napagbintangan din siya, kuya, at nakulong. Kaya lang nakalaya din siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngayon, kuya, ay masama ang loob niya na kami ni Anita ang nagkatuluyan. Kaya siguro siya gumaganti. Tama lang ba, kuya, na patawarin ko si Makoy? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Dindo. Alam mo, Dindo, tama lang naman siguro na patawarin mo na si Makoy. Siguro, nadala lamang ng pugso ng damdamin niya. Masakit ang loob niya sa nangyari dahil hindi sila nagkatuluyang dalawa ni Anita na siyang kinakasama mo ngayon. Dindo, hindi masama ang magpatawad sa kapwa. Total, inamin naman niya na talagang siya yung namubulabog sa inyo. Siguro, Dindo, bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Isa pang pagkakataon, Dindo. Mahirap yung may kaaway ka. Lalo't iisa ang lugar ninyo. Siguro naman, minsan nagkakasalubong kayo. Dapat lang na nagkakaisa kayo dyan sa lugar ninyo para din sa ikabubuti ng katahimikan ng barangay. Lalong-lalo na, pinagayos kayo ni Kapitan, hindi naman lingid sa kanya yung ginawa ni ang pangalan ito, si Kaloy, sa inyo. Lawanin mo na siya. Mas maganda yung wala kang kasamaan ng loob, panatagang loob mo. Nang sa ganun mas maganda yung tulog mo sa gabi. Dindo, nangyayari ang mga ganyan. Dahil sa sakit ng loob. Pero kapag hindi pa rin siya tumigil sa kanyang ginagawa, iba ng usapan yan. Sabi nga ni Kapitan, pwede mo siyang idemanda. May kalalagyan siya kapag napatunayan na talagang may kasalanan siya. Total, inamin naman niya at humingi ng tawad sa'yo. Bakit hindi? Kalimutan na ng lahat. Siguro nadala na siya. Nagkausap na kayo sa harapan ni Kapitan. Hindi na siya siguro uulit at may isang salita naman siya siguro. Nagmagkaawa at mangiyak-ngiyak pa ng kaharap mo. May pamilya siya. Dindo, may mga anak na binubuhay. Isipin mo na lang yung mga anak niya at asawa. Nang sa ganun mawala na yung sakit ng loob ng bawat isa sa inyo. Siguro naman kapag humingi siya ng tawad ulit, patawarin mo na siya. Nang sa ganun mawala na yung sakitan ng loob. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Dindo. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang
Teles at your service.